dapat managot ang gobyernong bangag dahil meron pananagutan, okay, sila sa pagkamatay ni Tantoco. Dahil, maaring siya ay biktima. Hindi natin alam o na, pero alam naman natin na talaga ang circle ni Bangag ay mga polboronic. Kasi nga, mga kababayan, gumastos sila ng pera ng bayan. Kung si Tantoco ay pumunta lang sa Amerika mag-isa, kasama yung kaibigan niya o family niya, kunwari, sila lang, wala na tayong pakialam doon. Kung namatay siya sa pulburon, wala na tayong pakialam kung ang kanilang pagpunta sa Amerika ay family trip. Kaso kitang-kita natin. Bago siya namatay, I will survive siya. Together with Lisa Tanas and other government officials. Kaya nga, he did not survive dahil sa pulboronic. Kung private, kung family ang trip niya, wala tayong pag-uusapan dyan. Okay, that's family. Pero pinakita nila na magkakasama sila. Kasama si Escudero, kasama si Jinggoy, si Frasco, at marami pang iba. Hindi sila pwede mag-deny. Hindi pwedeng sasabihin na ang police report ay peke. Kasi nga, mga kababayan, mayroon silang pananagutan sa taong bayan dahil nilustay nila ang pondo ng bayan. Ginamit nila sa party. Yung pinambili na lang ng pulburon. Sabi ko nga, saan ba galing yun? Sa Pilipinas? Galing ba sa PIDEA? Binitbit ba nila? Isnismaggle ba nila itong pulburon na ito? Hindi siya pwedeng magsinungaling dito. Obviously, sinungaling ang gobyerno ni Bangag. Mga kababayan, kitang-kita ninyo na meron silang ninakaw dito na pera sa bayan. Itong gobyerno ni Marcos Jr., dinala nila dito sa Amerika. Diba? Maraming pananagutan sila dito, mga kababayan. Kasi nga, okay, pwede ditong silang kasuhan ng malversation of public funds. Number 2, violation of Anti-Graft and Corruption Practices Act. Kasi ginamit nila ang pondo ng bayan sa kanilang kaalpoterahan, sa kaimoralan. Kung 'di ba nakita niyo naman yung video nila, 'di ba? Yung video ni Lisa na nagluwa-luwa ang mata, sayaw-sayaw sila ng I Will Survive. 'Di ba? Ang kanilang press release, pumunta sila dito to promote the culture, Filipino International Film Fest, ang mga pelikulang kadyutahan ng Pilipinas, nakalasuan, di ba, mga ganyan, pupromote nila. So kahit hindi opisyal ng gobyerno si Tantoco, kung ginamit nila, which is obviously ginamit ng gobyerno ni Satanas, ni Bangag, ang pera ng bayan sa kanilang biyahe, sino-sino ang mga nilibre, ulit-ulitin natin, at siya ay nategi dahil sa illegal na pulburon na white powdery substance. Therefore, mga palangga, anong sabi ko? May pananagutan sila sa atin, sa inyo dyan, na hirap makabili ng bigas dahil wala namang 20 pesos na kilo ng bigas, pero ang bubaka ng inang Lisa Tanas, lumuluwa ang mata sa kakapulburon dito sa Amerika, hinire pa si Jokoy. Alam mo, yung nakikipag-align sa mga addictus, dapat yan, nag-iisip-isip kayo. May pananagutan sila sa bayan. So yung pagsagot ni Clarissa Taratara ng Office of the President, isa po yung kasinungalingan, cover-up, guilty na ayaw nilang sagutin na ang pagkamatay ni Tantoco at ang issue ng pulboronic ay hindi po fake news dahil nakalagay mismo sa report ng medical examiner. Yan ang dapat ninyong isipin. Marami silang pananagutan at number 4, negligence resulting in death. Kung ito ay mapapatunayan na kapabayaan ng mga kasama sa entourage ng mga opisyal ng gobyerno, bakit may namatay na kasama nila at pinabayaan nila na according to my source, 7 hours nilang ni-report sa 911, 'di ba? Kasi gusto pa nilang i-cover up ang pangyayari, 'di ba? 7 hours bago ni-report sa authority. Marami po sila, ni-search natin, administrative liability at kung ano-ano pa na pwedeng ikaso sa kanila kapag ito ay inimbestigahan ng Senado. Since may bago tayong set of senators ngayon, maybe pukpukin natin sila ng gavel, di ba? Yung mga senador natin para imbestigahan ang mga yawang ito na lahat ng pumunta
doon sa International Film Festival. Ilang araw po yun. Ilang araw. May mga kaibigan akong pumunta doon kaya tayo nakakuha. Well, yung nag-report talaga sa atin, nandoon mismo sa circle nila. Kaya nung una nating ni-report to at binakbakan ni Dean Chase, Dean, I love you, Dean. Nag-meet kami kanina ni Dean. Bonggang-bongga. Diyos ko, nakakatuwa yung bata eh. Yung taong yun talagang sobrang tapang din. So ngayon, mga palangga, ang issue dito, nagsisinungaling na naman ang Malacanang na pulboronic. Kasi nga, kitang-kita ninyo, pulboron ang sangkot dito. Pulboron. Anong pwedeng gawin ng gobyerno ng Pilipinas? Kung meron lang sana tayong gobyerno, totoong gobyerno. Imbestigahan. Panagutin lahat. Lahat ng kasama. Kasi nga, pera ng bayan ito eh. Di ba? Meron din sila pananagutan sa Amerika, but still, it's ongoing, di ba? Ongoing ang investigation. Nagbiyahe ang mga hinayupak mula Pilipinas para lang sila magpulburon. Di ba? Naggasto sila ng pamasay para lang sila mag-addictos benedictos. Anong gagawin natin ngayon, mga palangga? Anong gagawin nyo ngayon? Tatahimik na lang ba kayo? Merong pananagutan ang gobyerno ni Bangag dito na dapat talagang sila ay magbayad sa lahat ng kasalanan nila. Ulit-ulitin natin dahil si Dina Arroyo ay appointed ni Marcos Jr. bilang isang Deputy Social Secretary at siya ay gumagastos ng pera ng bayan. Kasama niya yung asawa niya. Nakikita nyo sa video, nakita nyo sa camera, lahat ang kanilang mga galawan, party animal, ang mga hinayupak, pasayaw-sayaw na parang mga alpoterang bangag si Lisa Tanas. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang circle ng Pulboronic Marcos Jr. ay mga addictus benedictus. Kaya nga, we've been vindicated. Diba? Sinabi ko sa inyo. Tayo lahat na mga nag-expose dito. At hindi ito private affair. Sabi ko nga, hindi ito na pumunta lang sila, 3 sila, 4 sila magkakapatid, si Tantoco at asawa niya o yung mga anak niya, family. Wala tayong pag-uusapan kung sila lang family. Okay? Kasi we can check ano ba ginamit nila. Anong ginamit by the way, alam mo, susukol to lahat. Kung matitino lang yung mga senador natin, sir, mga ma'am, Senator Marcoleta, yan, umaasa tayo dyan. I hope, naririnig niyo po ako ngayon. I don't know, nasa Blue Ribbon ba si Kong Marcoleta, sis, Cathy Binag. Malalaman natin lahat to. Anong passport ginamit nila? Diplomatic passport ba? Lahat ito sukol. Kung gagawin ng tamang investigation. Ikaw, manggagamit. Inap na yung kakuda-kuda mo. Naku naman. Alpot patutot si Lisa Tanas. Magpaliwanag ang ading ko. Puro na lang kuda-kuda. Mag-open ka ng investigation. Kung totoo ka, kung tapat ka, which is hindi ka naman tapat, buksan nyo ang investigasyong ito. Wala nang iba kundi Senado. Gagastos naman tayo ng bayan, pero dapat ipatawag lahat. Dahil hindi po ito ordinaryong private issue lang. Public concern ito. Dahil appointed nga itong si Dina Arroyo. At kasama sila, kitang-kita doon sa entourage niya sa biyahe na ginastusan ng pera ng bayan. Diba? Wala nang integridad ang bangag na administrasyon na ito. Wala nang reputasyon. Dahil ang kipay ni Lisa Tanas, akala mo sinisilihan habang kumakanta-kanta at sumasayaw ng I will survive. You won't survive very soon. Malay mo, magkaroon ka ng pulburon effects at bigla ka ring matumba kayo ng asawa mong bangag. So you won't survive sa lahat ng pang-aabuso nyo, sa pera ng bayan, sa lahat ng resources ng gobyerno, at yun nga, kitang-kita, divine intervention na may isa sa hanay ninyo na nagurgor dahil dito sa pulburon na to na nagpapatunay na tama ang sinabi ni Pangulong Duterte. Mga malinaw na lumabas ang medical examiners dito sa Amerika na may pulboronic ako siguro pagod, okay? Na may pulboronic ang kanyang dugo, ang kanyang katawan. 'Di ba? Kitang-kita. Kasi iimbestigahan yan eh. Iniimbestigahan na nga. Sino ang mga nakasama niya? Sino ang huling kasama niya? Saan niya kinuha yung pulburon? Sino ang nag-supply? Sino ang nagbigay? In-import ba ito? Binili ba sa Beverly Hills? 'Di ba? Titignan natin ang security footage ng Beverly Hills.
phone records. 'Di ba? Sinong tinawagan niya? Umorder ba siya? Hello, pare, 'di ba? Magdala ka ng pulburon dito sa kwarto ko, room 6969. 'Di ba? Lahat 'yan tukoy, lahat 'yan huhulihin. I mean, mahuhuli natin 'yan kung talagang ipupush ng Senado o ng gobyerno natin, which hindi yan ipupush ng bangag. Asahan lang natin kung may diyan sa Senado kung may mag-ano dito, may mag-open ng investigation. 'Di ba? Sino ang nagbigay kahit na binigyan pa siya ng, "O pare, ito na, libre na yan, yung pulburon mo, tumira ka na." Lahat yan ay may pananagutan sa batas. Hindi po pwedeng sabihin lang ng Malacanang na bangag ni Clarissa Taratara, fake news yan. Kasi yung nilabas nila, ang nilabas nila, peking peking police report yan. Even yung mga nag-host ng party na yun. 'Di ba? Lahat yun dapat ipatawag. Meron silang liability sa lahat ng nangyari kasi nga hindi nga ito private eh. Ginamit nga nila yung pondo ng gobyerno eh.